Magandang umaga sa inyo mga bata. Magandang umaga po, teacher. Kumusta ang araw niyo ngayon? Mabuti naman po, teacher. Maaari ba tumayo ang lahat para sa ating panalangin? Yes. Sa anak, sa Espiritu Espiritu Santo. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our deliverance, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Sige, maaari na umupo ang lahat. Muli, magandang umaga sa inyo mga bata. Magandang umaga po, teacher. Kumusta ang araw niyo ngayon? Mabuti naman po, teacher. So, mayroon bang lumiban sa ating klase ngayon mga bata? Wala po, teacher. Mabuti naman kung ganun at sana uulit-ulitin pa natin yan. Pero bago dyan, mayroon muna akong katanungan patungkol sa tinalakay natin noong nakaraang tagpo. Ang gagawin nyo lamang ay tumaas kayo ng inyong kamay kung nais nyong sumagot. Una, ano ang paksa na tinalakay natin noong nakaraang tagpo? Ito ay tungkol sa kwentong naging sultan si Pilando. Magaling, bigyan natin siya ng isang palakpak. Ano ang bagay nga nakasakbit sa baywang ni Pilando? Sige. Kumikislap na gininto ang tabar. Tama, no? Taba. So, ito ay kumikislap na gininto ang tabal o gininto ang porcelas. Sino-sino ang tauhan sa kwento? Si Pilandok at si Sultan. Tama, no? Bigyan natin siya ng isang palakpak. Ano ang sinabi ni Pilandok kay Sultan dahilan ng kanyang pagkamatay? Sige. Sinabi ni Pilandok sa sultan na may kaharian at kayamanan sa ilalim ng dagat. Tama, no? Dahil sa kwento, base sa kwento, sinabi ni Pilandok kay Sultan na may kayamanan daw at may kaharian sa ilalim ng dagat. Kaya, sinunod naman ito ni Sultan at dahilan ng kanyang pagkamatay. No? So, ano ang aral na maaaring natin makuha mula sa kwento? Ang mapulot nating aral sa kwento ay huwag maging gahaman at marunong makontento kung anong mayroon tayo, teacher. Tama, no? Dapat maging kontento tayo sa kung ano ang meron tayo. So, talagang naintindihan ninyo ang kwentong ating tinalakay natin noong nakaraang tagpo. Ngayon, class, bago muna tayo magsimula sa ating talakayan, mayroon muna tayong isang aktibidad at pinangalanganan ko itong ayusin mo ako. Maipapakita akong scrambled words o mga nakahalong salita. Ang gagawin nyo lamang ay bubuuhin nyo ito sa orihinal na salita nito. Naiintindihan nyo ba mga bata? Opo, teacher. Sige, magsimula na tayo. So ito ang mga salita o mga scrambled words nga dapat yung ayusin. Sige, ikaw, Lia Jean. Sunod, sino ang gustong magsagot? Sige. At ang panghuli naman? Sige. So ngayon, tapos tayong sumagot sa inyong aktibidad, no? So atin itong iwawasto. Base sa sagot ng inyong mga kaklase, tama ba ang kanyang sagot, puno ng nyog? Tama po. Opo, teacher. Tama, no? Ito ay puno ng nyog. Sa pangalawa naman, tama ba ang kanyang sagot, buko? Opo, teacher. Tama, no? At ang panghuli naman,
Tama ba ang gintong porcelas? Opo, teacher. Tama, no? Bigyan natin ng 5 palakpak ang inyong mga sarili. So ngayon class, base sa aktibidad na ating ginawa ngayong araw, may alam na ba kayo kung ano ang paksang ating tatalakayin natin yung mga bata? Sige. Sa palagay ko po, teacher, ang ating tatalakayin ngayon ay may kinalaman sa niyog. Tama, no? Ang ating tatalakayin natin ngayon ay may kinalaman sa puno ng nyog. Pamilyar ba sa inyo ang puno ng nyog, mga bata? Opo, teacher. So, ano yung masasabi ninyo sa puno ng nyog? Ang punong niyog ay makikita kadalasan sa paligid o sa mga bukid. Tama, no? Ang puno ng nyog ay kadalasan natin makikita minsan sa bahay, sa bukid, at minsan nga yung bunga nito ay nakakakain pa natin ito. Pero bago dyan, ito ang mga layunin na dapat natin ma-achieve at the end of our discussion. Sa loob ng itinakdang oras, ang mga mag-aaral ay inaasahang mauunawaan ang mga pangyayari sa kwentong alamat ng nyog. B. May uugnay ang mga aral na mapapulot sa kwentong alamat ng nyog sa totoong buhay. At ang panghuli naman ay makakabuo ng tula patungkol sa aral na mapupulot natin sa kwento. Pero bago dyan, bago magsimula tayo sa ating talakayan, mayroon muna tayong isang aktibidad. Meron muna akong ibibigay sa inyo ng mga salita na maaaring natin makita o mabasa sa kwento. No? Isulat nyo lang sa hanay B ang kahulugan sa hanay B. Isulat nyo lang inyong sagot, sapat lang bago ang bilang. Naiintindihan niyo ba mga bata? Opo, teacher. So magsimula na tayo. Okay. Tapos na ba kayo mga bata? Opo, teacher. Sige. Shania, ano ang sagot sa una? Letter B po, teacher. Tama, no? Ang sa letter A is, number 1 ay nabuhos. At ang kanyang sagot ay letter B, ibinigay. Tama, bigyan natin ng 5 palakpak si Shania. Sa number 2, mayroon bang nais sumagot? Sige. Letter F po, teacher. Tama, no? Ang number 2, ang sagot ay letter F. Yun ay handog. Tama, no? So, bigyan natin siya ng 5 palakpak. Sa number 3, sige, anong sagot nyo, Lia Jean? A. So, ang letter A is madalas. Tama ba kanyang sagot, mga bata? Opo, teacher. Tama, no? Bigyan natin siya ng 5 palakpak. Sa pang-4, may nais bang sumagot? Sige, John Paul. Letter A po, teacher. Tama, no? Pinaglaruan. Tama ba kanyang sagot, mga bata? Opo, teacher. Tama, bigyan natin siya ng 5 palakpak. At sa panghuli, mayroon bang nais sumagot, mga bata? Sige. D po, teacher. Letter D, malay. Tama ba kanyang sagot, mga bata? Opo, teacher. Yes, tama, no? Bigyan natin siya ng 5 palakpak. So, ang mga masalita na yan, yung nabuhos, maidulot, malimit, biniro, ulirat, yon ang mga salita na maaari natin makita o mabasa sa kwentong alamat ng nyog. Pero bago dyan, narito ang mga alintuntunin na dapat natin ma-achieve, dapat natin sundin sa loob ng ating klase. Una, dapat makinig sa guro. Dapat makinig tayo sa guro para kung tawa-kunta, natay, answer. Sa number 2, maupo ng maayos. Dapat maupo ng maayos. Kung saan kayo nakaupo, dyan lang kayo uupo. At ang pangatlo, itaas lamang ang inyong kamay kung gustong sumagot o may katanungan. Dapat magtaas lang kayo ng kamay para dili sa gabal ang atuang klase. Lahat ba nito mga bata ay maaasahan ko sa inyo?
Opo, teacher. Mabuti naman kung ganun. So, magsimula na tayong magbasa sa ating kwento. Ito ay alamat ng niyog. May mag-asawang Katabog at Gidingaan na matagal nang nangarap na magkaroon ng anak at ipinagkalooban sila ng nikabunyag ng isang malusog na sanggol na babae. Pinalanganan nilang Amyaw ang nag-iisang anak, si Amyaw, kaya mula sanggol hanggang pagtuntong niya sa 10 taong gulang at naisip ni Katabog na bigyan si Amyaw ng isang porselas na into. Naglakbay si Katabog upang hanapin si Tingganay na marunong gumawa ng porselas na ginto. Binilin niya kay Giningaan na maingat at alagaan ang kanilang anak. Nagdalaga na si Amyaw at hindi pa bumabalik ang kanyang ama na si Katabog ang dalaga ay malimit niyang tinanong sa kanyang ina at tungkol sa kanyang ama. Ngunit wala itong maitugon na sagot. Nang dumating si Katabog, hindi niya makilala ang kanyang anak dahil dalaga na ito. Niyakap niya at nawalan ng malay si Amyaw dahil sa matinding kahihiyan. At hindi na ito nagkamalay pa. At ito ay tuluyan ng nawalan ng buhay. Naabutan ni Giningaan na nakahandusay na ang anak. Lumulubhang sinakluluhan na walang malay ang anak. Inilibi ng kanyang magulang ang bangkay ni Amyaw sa tabi ng kanilang bahay. Hindi nagtagal, may tumubo na puno sa ibabaw ng puntod. Napansin ng mag-asawa na kamukha ng tao. Kaya ipinalagay na iyon ang mukha ni Amyaw. Ang bunga ay tinawag ni Kalinga na anak ni Katabog. Ang bunga ito ay tinawag niyang niyog. So ito ang istorya ng alamat ng niyog. So naiintindihan niyo ba ang kwento, mga bata? Opo, teacher. Mabuti naman kung ganun. So atin susubukan ang inyong alam patungkol sa alamat ng niyog. Mayroon akong katanungan na ibibigay sa inyo. So, handa na ba kayo, mga bata? Opo, teacher. So, magaling naman, no? So, una, ano ang paksa na ating tinalakay ngayon, mga bata? Sige. Alamat ng iyo po, teacher. Tama, no? Ang ating paksang tinalakay ngayong araw ay patungkol sa alamat ng niyog. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Okay, John Paul? Ang mga tauhan po sa kwento, teacher, ay sila Katabog, Sige. Kiningaan? Amiyaw, Tinanay at Kabunyan. Tama, no? Iyon ang mga tauhan na ating binasa sa kwento. Magaling, bigyan natin siya ng 5 palakpak. Base sa kwentong ating binasa, ano kaya katangian mayroon ang ama ni Amyaw? Sige. At mapagmahal na ama. Sige, paano natin masasabi na mabait at mapagmahal ang ama ni Amyaw? Sige, John Paul. Dahil una sa lahat, po teacher, hindi niya alam na anak pala niya. Sige, anak pala. Sige. Dahil una sa... Sige, dahil Una naipakita lahat, sa teacher, kwento Hindi niya alam. sige, kamahal ang kanyang anak na si Amyaw. At ang lahat niya kayang gawin para sa kanyang anak na si Amyaw para mapasaya lang ito. Kaya masasabi talaga natin na mabait at mapagmahal ang ama ni Amyaw. So, kung kayo ang magulang ni Amyaw, gagawin niyo rin ba ang ginawa niya? Yung paglisad para lang makuha ang gintong porselas pero hindi siya nakabalik. So gagawin niyo ba rin iyon, mga bata? Base sa kwentong ating babasahin. Kung kayo ang ama ni Amyaw,
Gagawin niyo rin ba ang kanyang ginawa? Opo, teacher, kasi po mabait at magmamahal din po ang aking ama. Okay, kung sa ngayon, no, talaga namang makikita natin na mabait at ang ating mga magulang dahil handang talagang gagawin ang kanyang lahat para sa kanyang anak. Pero base sa kwento, hindi dapat yun gawin ng kanyang ama dahil maaaring Aring. dahil hindi lahat ng pagkakataon ay magpapasaya sa isang tao, no? Kaya hindi dapat para sa atin, hindi natin iyon gagawin dahil masama na iwan ang iyong pamilya, no? Sa tingin niyo, class, may nararamdaman ba kayong paghihinayang sa ama ni Amyaw? Sa tingin niyo, class, may paghihinayang bang ama ni Amyaw? Para po sa akin, teacher, masasaktan at malulungkot po ako. Tama, no? Dahil base sa kwento, malaki talaga ang paghihinayang dahil hindi man lang niya nakita ang paglaki ng kanyang anak. So, malaki talaga ang paghihinayang ng ama ni Amyaw. So, sa tingin niyo ba, mayroon bang pagsisisi ang ama ni Amyaw sa kanyang ginawang biro sa dalaga? Sa tingin ko po, teacher, pero mas nanaig po yung kagustuhan niyang mahanap si Tanginay upang gumawa ng Sige. Bawal tumawa sa ating klase. Dahil alam naman natin na sa ating alintuntunin, huwag tumawa dahil lahat naman tayo ay hindi perfecto. Kaya huwag tumawa. Sige, sagutin mo ng maayos. So, ulitin ko tanong ha. Sa tingin niyo ba, nakaramdam ba ng pagsisisi ang ama ni Amyaw sa kanyang ginawa na biro sa dalaga? Sa tingin ko po, teacher, oo. Pero, Sige, pero mas nanaig. Sige, no? Para sa doon ay malaki talaga ang pagsisisi na nararamdaman ng ama ni Amyaw dahil doon sinabi ko kanina is hindi man lang niya nakita o ang paglaki ng kanyang anak. So malaki talaga ang pagsisisi ng ama ni Amyaw dahil bilang isang ama, masakit din na mawalan ng isang anak. Di ba? So, mga bata, ano kaya sa tingin ninyo ang mga aral o mensahe na maaari natin makuha mula sa alamat ng Nyog? Sige, ulitin ko ang tanong. Ano kaya sa tingin ninyo ang mga aral o mensahe na maaari natin makuha mula sa kwentong alamat ng Nyog? Ang aral na mapulot sa kwento, teacher, ay mag-aksaya na. Sige, huwag mag-aksaya ng oras. Dahil, importante talaga ang oras. May kasabihan na tayo, time is gold. Ano pa? May ideya pa ba kayo? Huwag mag-aksaya ng panahon, teacher. Tama, no? At yung katulad ng sinabi ko kanina is, huwag sayangin ang oras. At mga aral pa rin na maaari natin makuha sa kwento is Huwag magdesisyon. huwag mag-desisyon. Huwag mag-desisyon. Basta-basta, lalo na kung Huwag mag-desisyon basta-basta dahil may kasabihan nga tayo na sa huli ang pagsisisi. Tama, no? So,
Base sa kwentong ating binasa, mayroon kayang pagsubok o hamon na maaari natin maihalin tulad sa ating henerasyon ngayon, mga bata? Sige, ulitin ko ang tanong. Mayroon bang pagsubok o hamon sa alamat na maaaring natin maihalin tulad na sa henerasyon natin ngayon? Opo, teacher, dahil may ibang magulang ibibigay sa ang lahat sa kanilang anak para magsakripisyo sila. Tama, no? Sakripisyo So, sila. sa ating henerasyon ngayon, malaki talaga ang makikita natin pagsubok o hamon sa kwentong alamat ng Nyog. Dahil sinabi nga ni John Paul kanina is dapat, nasa man to? Nasa galit to? Dapat mahalin natin ang ating mga anak. Bigyan natin ng importansya ang ating mga anak. Dahil kung gagawa tayo ng isang bagay na hindi masaya sa anak, ay hindi fit sa anak, maaari magdulot ito ng kasamaan o maaari itong maling gawain sa anak, no? So iyon ang aral na maaari natin makuha sa alamat ng Nyog. So lahat ng alam kong naiintindihan ninyo ang patungkol sa alamat ng Nyog. Ngayon, mayroon muna tayong isang panibagong aktibidad. Kumuha na isang buong papel, sa isang buong papel, sumulat kayo ng isang tula patungkol sa alamat ng Nyog. Alamat ng Nyog. Sa tula ay mayroon dapat 3 saknong. Sa bawat saknong ay may 4 na taludtod. Ulitin ko ha, sa isang buong papel, sumulat kayo ng isang tula patungkol sa alamat ng Nyog. Ang tula ay may 3 saknong. Sa bawat saknong ay may 3 taludtod. Naintindihan niyo ba, mga bata? Opo, teacher. Sige, magsimula na tayo. Okay, sige. Tapos na ba kayo, mga bata? Opo, teacher. Sige, ipasa niyo. Ipasa niyo yung inyong mga sagot. So, kukunin yung ito, bukas, dahil akin pa itong iwawasto. Sige, para sa ating takdang aralin, gumuhit kayo ng isang bagay na maaari ninyo makita o maihahalin tulad ninyo sa kwentong alamat ng Nyog. So, ang takdang aralin nito ay ipasa nyo bukas, no? Naintindihan niyo ba, mga bata? Opo, teacher. Sige. Thank you ha, and goodbye. Goodbye and thank you, Sir. Sir Carlos. Okay. Goodbye. Maraming salamat, mga bata. You're welcome.